Sige nga, what is eschatological reversal? Ano yun? Hindi ko din alam. Kahit sa Lord, di alam yun eh. What Doon ko na-realize how important words are, especially when we write songs or when we preach. Kasi even si Lord nga nagkatawang-tawa para maintindihan natin siya. Yeah, ang galing. So, parang ganun. Incarnation? Okay, ano nga ba yung hypostatic? Hypostatic union is yung... Hypostatic union! Isang common word na nagagamit in many songs is like how Jesus covered our sins. So that's covered could be misunderstood by people as tinakpan lang. At tinago lang. Oo, tinago lang, pero nandun pa din. Or parang, nung namatay si Jesus, sinakpan niya lang. While hindi naman yun yung ibig sabihin ng song, pwede siyang ma-misunderstand kasi. So, dun ko na-realize how important words are, especially when we write songs or when we preach. Kasi, even si Lord nga nagkatawang-tawa para maintindihan natin siya. Sa gitna ng maingay na mundo, hanap mo ba ang sandaling puno ng inspirasyon, pagninilay, at syempre konting kasiyahan? Mga kwento ng puso na hindi lang nagbibigay aral, kundi nagbibigay din ng ngiti at pag-asa sa ating paglalakbay sa pananampalataya. Ako po, si Romar Chuka, at ito ang Sensei. Kung saan ang bawat kwento ay patunay na buhay ang pananampalataya. Pero gusto ko yan i-note natin yan. No? Hindi kasi totoo naman, parang ako rin naman, parang di ba people expect so much, pero parang if you really know me, I'm also trying. At least hindi siya parang perfect. Kasi ganun din naman itong si Saint Carlo Acutis, di ba? Yung mga ganyan na di ba? Yo, what's up? No? Pero parang hindi naman perfection ang habol natin, but at least we're trying. Magkakamali, madadapa, pero at least we're trying. Anyway, going back, sorry. Gusto ko lang i-process din yan. Oo nga yun. Pero yun nga, sabi na ni Father, tapos yung college. If after college, gusto mo pa rin, sige, sali ka na. Ayun, dinapos ko yung BS Chem kasi gusto ko lang mag-seminary. Ginapang ko siya hanggang matapos. Pero during that time na nagbi-BS Chem ka na at saka yung papunta ka na ng seminary, bukas palad hangad, nag-concert ka na nung yes, time. Yes, pupunta ako sa kanila. Naging friend ko si Kuya Tej ng hangad. He's a tenor. Siya yung kumanta nung tenor 2 sa Awit ng Paghilom na trio version. Okay. Tapos, ayun, sinama niya ako sa isang practice ng hangad. Hindi ka napasali? No, Hindi. After ko seminary, i-invite ako na hangad for an audition. Hindi mo na pinalad. Pero it was a great experience kasi I first time ko mag-audition sa isang choir. And then, after that, I recorded my album with co-produced ng Jescom. Hangad yung tumulong sa akin. Pero it was because I formed a friendship with them nung nag-audition ako sa kanila. So, super thankful ako, especially kay Kuya Willan tsaka Kuya Shory. Ayan. So, ayun. Silang dalawa yung pinaka. Tsaka si Kuya Kiko. Ayun, naging friends ako na hangad. Tsaka si Kuya Tej na malayo na rin. Ano pinili doon ni Tej? Tej San Jose. Kuya Tej. Si Ate Tini Andrade, yung nag-solo ng Pag-ibig ko. Sobrang fun. Alam ko ano yung sinolo nila. Kailangan magbago. Pero yung choral version. Okay. Super big fan ako ng mga... Eventually, nung lumabas ako ng seminary, yun nga, I recorded my album with co-produced ng Jescom ng original songs ko. Tapos nung launch, andun yung hangad siya bukas pala. Kaya sobrang thankful ako sa dalawang yan. Parang lahat gagawin ko for these two groups. Ayun, like, whatever they say na hindi ng tulong whatsoever, I'll do anything for you guys. Pero yung seminary, ano natapos mo dun sa seminary na natapos ko yung theology ko, major in systematic theology. Okay. So ayun, nai-inform niya rin yung songwriting ko ngayon. Sige nga, pag kunwari if we put the cap na magiging full-on theological jargon ka. Sige nga, try lang natin. Ayoko. Sige na, subukan na natin. Nakalimutan ko na most. Sige nga, what is eschatological reversal? Ano yun? Hindi ko din alam. Kahit sa Lord, di alam yun eh. What is flagschnitzomai? Alam mo yun? Anyway, yun yung compassion na. Pero ano yung marang naaalala mo na
siguro, sinabi mo na, when in your songwriting, it still informs you. So, most of, like, for example, ano yung difference ng Catholic theology sa Protestant theology? How to be careful in how we write words. Kasi, especially when you do lyrics, hindi lang siya kinakanta, it also teaches. Ayan, so may pedagogy. Oo. So for example, isang common word na nagagamit in many songs is like how Jesus covered our sins. So that's covered could be misunderstood by people as tinakpan lang. Tinago lang. Oo, tinago lang, pero nandun pa din. Or parang, nung namatay si Jesus, sinakpan niya lang. While hindi naman yun yung ibig sabihin ng song, pwede siyang ma-misunderstand kasi. So, dun ko na-realize how important words are, especially when we write songs or when we preach. Kasi, even si Lord nga nagkatawang-tawa para maintindihan natin siya. Yeah, ang galing. So, parang ganun. Incarnation? Incarnation? Ano mo yung joke na ano? Sige, go. Gugigin mo na tayo. Tapos balik tayo sa song. Hindi ko to original pero parang may isang joke na ano. Nag-appear daw si Jesus sa isang classroom full of seminarians. Okay. Narinig mo na ba ito? Hindi pa. Tapos sabi ni Jesus, who did you say I am? Who did you say I am? Tapos yung pinaka-bright na seminary, nagtaas ng kamay. Sabi ng seminary na yun, You are the eschatological manifestation of the divine economy of salvation manifested in the incarnation of hypostasis. you are the eschatological manifestation of the divine economy of salvation manifested in the incarnation of hypostatic unity. At ano sabi ni Jesus? Ha? Hindi. Ang sinagot niya yan? No, you're wrong! No, you're wrong! Sabi ni Lord, ha? Tapos? Yun nga. Parang hindi rin naintindihan ng Lord yun. Parang ganun. So, Ulitin mo nga, ano yun? You are the eschatological manifestation. Diba? It's the end of times. Eschatology is about yung end times. Of how the current affects the manifestation, manifest. Diba? Of the divine economy of salvation. Economy of salvation. Economy of salvation is yung Paschal Mystery, tapos yung effects ng Passion, Death, Resurrection. Hindi siya home economics. Hindi siya, Hindi. Okay, sige, tapos. Ito yung gusto ko Sige, go. Tapos. Manifested in the incarnational hypostatic unity. Okay, ano nga ba yung hypostatic? Hypostatic union is yung... Hypostatic union! Si Lord is both human and divine. Yes. Totoo. O, galing! Asan na nga ba hindi ko na maalala yung mga most na mga napag-aralan ko in terms of terminology. Pero yung... yung mga jokes na alala mo. Yung mga jokes, hindi, tsaka yung concepts ba? How do we define stuff? Why do we believe in the things we believe in? Oo. Ang galing kasi parang it still informs you yung isa sa pagsusulat mo ng kanta. Pero ano ba, parang curious question pagka-clash ko rin si Panginoon ng Kababaon with yung theology na ginawa. Parang does it somehow yung naaral mo sa theology, does it or sa chem, perhaps, no? Does it still inform even the content that you create? I hope not. And the reason I said I hope not is because yung content ko ngayon is about jokes na sobrang babaw. Babaw talaga, oo. Minsan, honestly, medyo bastos. Hindi lang medyo, minsan bastos. Minsan bastos sila. Medyo vulgar yung iba. Pero, ayun, hindi masyado. Pero careful ako. Ang takot kasi ako minsan. Oo, na? Hindi kasi ito yung nangyari. This year, Easter. Oo. After yung salubong, may lumapit sa akin ng isang angel. Yung kumanda bata. May muna talaga? May pakita ng angel? Hindi, yung mga bata sa salubong, yung nilalambitin sa paroke. Yung Oo. Yung ayun, tapos mo lumapit siya, sabi niya, ang liit niya. Sabi niya, I watch you, I love you. Gumanon siya sa akin. Sabi ko, ha? Sabi ko, does your mom know that you watch me? Yes, she shows me. Okay. At least may parental guidance. At least medyo filtered na yung pinapakita sa bata. Pero alam mo yun, sabihan ka ng batang angel na I love you. Hindi ko alam na yung sasagot ko. No, you're wrong. Ayun, pero careful na rin ako kasi alam ko rin namang may mga nanonood na bata. Pero at the same time,
ano sila responsibility ng parents nila. Kung ano ipapakita. So, it was good na yung mama yung nagpapakita sa bata para at least filter. So, ngayon, sa mga nanay na, kunwari, pag may makita kang follower na batang-bata pala, tanungin mo kung sino nagpakita sa'yo. Ano ba? True. In person. Pero kasi diba, bawal din kasi yung mga below 18 sa social media, diba? Bawal din naman talaga. Pero syempre, di mo na makokontrol yun. Yung mga ganyan madalas. So, ayun. Kaya, pag nagla-live din ako, hindi ako nagpapaakyat. Kasi, kasi baka mga bata alam pala. Alam mo, minsan may nangyari, umakyat siya, tapos nakita ko bata, binaba ko. Ay, ang ibig sabihin ng akyat pala sa live is yung, for example, nag-TikTok live, tapos parang papapasukin mo doon sa live. Parang para dalawa kausapin na kayo. So, para, for, di ba, it's also, parang responsibility din natin as content creators to make the community feel safe din So, okay. Pero nagla-live ka din pala. Nagla-live ako minsan. Naka-live mo na si Father Fiel? Hindi. Pero hindi mo, wala pa kayong, nag-meet na ba kayo ever ni Father Fiel? Online, dahil in-interview namin siya noon nung involved pa ako sa Radyo Katipunan. So, nakita ko siya na starstruck ako. Wow. Pero sige, ganito, nag-work ka sa Jescom. Hindi ako nag-work, nag-volunteer lang. Volunteer. So, hindi naman, it was voluntary work na I really love to do. Nag-back out lang na ako. Actually, very recent. I think nung January or February. Hindi. March lang yata. Pero ano yung tinutulong mo nung nandun ka pa sa Jesuit Communications? Producer. As what? Ng episode ng Radyo Katipunan. Ng Jescom Radio. Oh, JMM okay. Radio. So, ilan kaming writers noon. So, we were writing mga questions. Ito yung every Wednesday na show ni Les at saka ni Sir Justin. Ni Justin. So, nagpaalam muna ako kay na Sir kasi nga, it was also during the time na nag-resign ako sa work. Tapos, naging busy na ako sa new work ko. Tapos, I was adjusting from CDO back to Luzon. Tapos, dumadami rin kasi yung ginagawa ko sa content creation. Bakit dumadami? Because parang brands and partnerships. Tapos, nag-yes pa ako sa... Nung bumalik ako sa Manila, ang isa sa mga driving forces ko apart from my mom is because I wanted to serve sa parish namin. So, naging ako rin, parish music minister. So, what do you do in the parish ngayon? So, ako kasama yung isa kong best friend, si Christine. Kami yung music ministry heads for the parish. Ayan. So, meron nga kaming concert this coming January. I-invite namin yung hangad sa bukas palad. Sana mag-yes sila. I'll say a serious quote and then you have to rewrite it in Kababawan language. Are you up to the challenge? Let's be sabaw. No! One, the truth will set you free. Papiyansahan ka ng katotohanan. Oo nga naman. Piyansa. Explain natin yung joke para mamatay yung joke. Piyansa kasi, di ba? Yung parang... Bail. No. The truth will bail you out. Charot! Sige. Love your neighbor. Bigyan mo ng spaghetti ang kapitbahay. Lalo na kapag piyesta, pupunta ka na may hawak-hawak na walis na, ay, isasauli ko lang pala tong walis na to. Ay, may handa pala kayo. Oh my God, I did not know. Mariwag na pinagkamalag. Bakit ang bilis maubos ng sweldo? Yun. Kasi maraming bayarin. Ano? Maraming bayarin. Maraming bills. Maraming bills. Oo, maraming bills to pay. Galit tayo sa pera. Pinapanakaw nga natin eh. Oops! Ay, gusto ko yan. Hello po, ako po si Adam Domingo, also known as Panginoon ng Kababawan. Please like, share, and subscribe sa 5 Siglo. Oo. Pero it's fundraising for our music ministry. So, itong buhay mo sa parish, naputol siya kasi nag-CDO ka no? Pero nasa CDO ka ba, nag-parish, ka rin? Engagement ka rin? Oo, nag-choir din ako rin, pero hindi ako masyadong active. Actually, medyo matagal din akong hindi nag-active sa church
ng masigasig. Kasi nabisi rin sa work eh. Pero, hindi ko alam, it always calls me back dun sa service. The home no? The home feeling. Especially music. If it's about music, liturgical music, passion ko talaga yun eh. Hindi lang siya, ngayon medyo nagbe-bleed into sa ginagawa kong content kasi sinashare ko yung ginagawa ko. Yeah, I see it. Nagbe-bleed konti pero hindi ko siya masyado kasi Panginoon na Kababawan is another side of me. I'm not gonna call it a character, even if it's a character naman talaga. Pero minsan most of my truths or yung mga pinapaniwalaan ko or yung mga frustration ko doon ko nilalabas eh. So, it is a character pero it's also a little part of me din, Panginoon na Kababawan. Yeah, true. Pero yung parang I'd like to talk about yung parish life mo na yan na may mga mass bloopers din ba kayo? Yung mga parang sige nga, can you share? Sige na. You mean ngayon o yung mga luma na? Kahit luma or ngayon. Sige, gusto mo ako muna mag-share. Sige ko muna. Okay. Para ma-filter ko ano yung kwento ko. Okay, ganito. Meron kaming, hindi naman to sponsored, pero meron kaming Yamaha na piano. No? Nung second year, Yamaha, hindi lang sana motor, no? Yamaha sponsor na. So, yung, di ba may yung Yamaha na piano, meron yan, kapag pipindutin mo, meron yan yung, let's say, screensaver, no? Na para siyang, pag kunwari ito yung umiilaw pa ha. Di ba may mga ganun, yung umiilaw yung keys, na So, pagka after a long time, pag kunwari na mo na hindi mo siya nagagalaw, sasabihin niya parang, wanna play? Gaganon siya na parang, so, yun. Ito, ginagamit namin yung keyboard na to sa pag-choir, nung second year high school ako, nung meron kami mga caroling, yung mga ganyan. So, yun, nabibusy ako with that keyboard, pero hiniram ko lang yung keyboard na yan from my friend na nung misa, consecration, luhod ako, tapos biglang, pagkataas ni, father nung, naka-amplifier, wanna play? Let's play! Oh my God! Let's start! Parang, oh my gosh! Ko agad yung, Oh my gosh. So, consecration pa, consecration. Promise, no kidding na consecration. Nakakahiya ka, bes. Yung hiya ko na. Hindi wala ako dun. Sige, gusto mo isa pa para at least alam mo rin kung ano yung So, yung isang ako naman, nagpe-prepare ako ng mga PowerPoints din, no? 2 a.m. ako nag-prepare ng PowerPoints kasi grammar di ba? Pero for the simbang gabi. So, sabi ko, okay, English yung pinrepare ko, tapos biglang tinext ako, Tagalog pala. Oo, Tagalog pala yung, sabi ko, memorize ko yan, di ba? Parang, from, Lord, I'm not worthy that you should enter under my roof. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Di ba? Alam ko yan, minemorize. Come 3 a.m. ng simbang gabi, hindi gumana yung pinrepare ko sa sayang. Pero nung 4 a.m., confident ako na gumana na. VGA pa yun nung panahon. Kyrie. Kyrie. So, Panginoon, kaawaan mo kami. So, project, Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, have mercy. So, hindi, at di ba? Ang konyo. Oo. Di ba? So, after nun, Panginoon, Mama Mary, pray for us. Inang Maria, pray for us. Di ba? So, hindi na kami nakakonsentrate kasi Gloria pagkatapos nun Tawa ko. So, yun. Ikaw, may mga ganyan ka bang parang mga kwento na? Okay, isa is nung ito rin, same year, Easter Vigil was Saturday night. Kasalubong was morning, 4 a.m. So, tapos Easter Vigil namin, mga mag-11 na. Tapos, bilang ako yung head nga nung music, pagod na pagod ako noon. Wait lang, kailan to? This year. So, ang ginawa ko, sabi ko, sige, uwi muna ako. Tapos, gigising na lang ako kasi 3 yung call time namin for the music. Although, nakapag-practice na kami, pero 3 yung call time for musicians. Sumuyo ako ng bahay mga 11:30. Tapos, nag-order ako ng pagkain. Tulog na si mama eh. So, nag-order ako ng pagkain for me. Tapos, sabi ko, i-lip lang ako. Ayan. Nagising ako, 4 na. Ay, magfo-4 na. Tapos, ang daming missed call ng phone ko kasi yung, sorry kuya Grab driver, sorry talaga.
dumating siya pero hindi na ako, kasi nakatulog ako. Pero ito, parang naka-schedule, pre-scheduled yung Grab mo? Hindi, nung pag-uwi ko, umorder ako ng food sa Grab. Tapos sabi ko, hindi ko rin alam na naka-edip ako sa kama, nakaganyan ako. Pagising ko, ang dami ng tawag, Adam, nasan ka ng ganyan-ganyan. Oo. Ayun, tapos, same like you, yung PowerPoint. Same songs naman from previous night. Most of it, pero may mga dagdag din kasi. So, yung ginagawa ko siya during mass. Ayun, yung mga ganun. Tapos, yung mga, pag may, yung instrumentalist kasi namin, for example, guitar, yung may instrument. Huwag mo na lang pangalanan. Ay, alam ko naman yun. Okay. Ang nangyari lang, may mga songs kasi na ang hirap ng key change. For example, Huwag Kang Mangamba. Tapos from D to, B flat. O parang D gano'n. to, E flat ata yun eh. Basta parang ganun, hindi ko alam. Pero sa guitar kasi, mas madali yung original key. Tapos yung next key. Yung next key na tataas, medyo mahirap sa guitar. 0.5 yan. Oo. So, ang ginagawa, ang isang beses ginawa ng instrumentalist kong friend, it was very recent actually, is naka-ready yung kapo. So, after the second verse, i-ready niya na ilipat pa ganun. Hindi naman siya nagkamali. Smart nun, ha? Oo, hindi naman siya nagkamali or anything. Pero kasi na-distract ako. Yung paglipat niya, parang, nabugano, parang instead na kumakanta lang ako, muntik pa ako mag-comment dun sa paglipat niya, natawa lang ako. So, ayun, yung mga tipong imbis na inihanam na mo yung kanta, didistract ka pa sa ginagawa ng mga kasamahan mo. Ayun, nawala ako sa tono. Yung taga-tubos, papuntang Taga-tubos. Oo, nawala ako sa tono. Buisit ka nito. Sorry. Ay, ito na pa kasi didistract ako. Tawang-tawa ako sa sariling sikap na palit ng cup. Oo. Yung mga ganun lang naman. Buti hindi yung kasi nung minsan may dun sa bukid nun, kung nasaan ako, yung kapo na ginagamit namin, ibang tao, tapos ginaganyan yun. Oh my God, ang hirap nun. Pero may isa pa, sa Cagayan de Oro kasi, nag-volunteer ako once na magtugtog doon ng 6 p.m. mass. Ano to? Mass. Guitar. Mag-keyboard naman ako, pero sabi ko, may instrument ko sa guitar. So sabi, pumayag naman yung parish, binigyan ako ng slot for 6 p.m. mass. Tapos, my goodness, yung una kong tugtog, biglang, hindi naman sinabi sa akin, pero dumating, si Bishop yung mag-iisip. Bishop Cabantan. Hindi ko maalala. Bishop Joe Cabantan. Oo, yata. This year yun. Ay, kailan yun? Last year. Bishop Joe yan. Tapos, ang daming iba-ibang congregation ng mga madre, mga pare, lahat. Tapos parang naging big event siya. Sabi ko, bakit bishop dito? Tapos ako lang tutugtog. Ako yung So, wait lang, solo ka lang? Solo lang. Ako My yung gosh. gitara pa dala ko kasi nga, hindi ko pa gamay yung keyboard niya. Yeah. So, that's first time ko yun, tutugtog sa church na yun. Hindi mo sinabihan. Bishop eh. Tapos, dahil nga first time ko rin, syempre hindi ko pa gamay hindi ko pa alam kung ano sanay nilang mga yung flow. Kasi minsan kasi may kakanting ka for daily mas, minsan wala. So may mga Bisaya songs, medyo alam mo yung mahana mo nga. Tinutugtog Yes, mo yan. inaral ko yung ama namin pero later na. Yeah. Hindi that time. Kasi Okay. ang sabi ko lang, English ko yung mga tutugtog. Okay, yeah. So, ayun. Pero may mga times sa Bishop titigil kasi tingin sa akin kung tutugtog na ba ako. Tapos parang sabi, hindi ko alam yung tutugtog yung sa part. Ito para kasi hindi ko alam na gusto niya High kantahin. mass. Oo, hindi ko talaga alam. So, ayun, yung mga ganun lang na mga medyo embarrassing na pangyayari. Pero hindi naman ako inaway ni Bishop or kinondemn to hell. Oo, hindi naman. I hope. Ops! Teka, putulin muna natin ang kwento. Magbabalik kami sa susunod na episode. Any saint in my life na I always go back to like constantly, it's Mama Mary. Legion of Mary din ako ng bata. Okay. I think mas Legion of Mary kasi ng Adjacent. 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 Emulate or gaya. No, yung 10 lepers, tapos may isang nagpasalamat. For me, kasi ang daming, nung last na congress namin, ang dami lumapit sa akin ng mga kabataan ngayon na nag-medical physics, and they told me that they learned about it through me. Wow! So, for me, that's enough na parang tuwang-tuwa naman ako. Sige, medyo mag-shift gears lang ako ng konti. In terms of yung sa yung faith life, meron ka bang parang spiritual anchor or parang pinanghahawakan na santo or yung parang
spirituality na napulot mo perhaps nung nagseminaryo ka? Or ano lang? Senior high school, patron Ano tinuturo mo na? USC Senior High School. Talaga? So, ginawa ko yun. Anong tinuro mo nun? Theology. Oo. Okay. While I was studying medical physics. Ote mo, yung multifaceted talaga.